Balikan natin ang nakaraan, ang kasaysayan noong March 11 na pangyayari. Parte ho ba talaga ng plano na not to give the media any information because nobody really was talking to the media during that day? Yes, that was deliberate on our part. So ito po ay hindi pinaalam sa media. Ito po ay sikreto. Kay former President Duterte. Ito po ay pinagplanuhan at binubuo ito ng 4 na matataas ng opisyal ng gobyerno. At ito ay pinamagatan ng core team. So ito po ay hindi pinaalam sa media. Ito po ay sikreto. Dahil ito po ay plano na ipadala, hulihin si former President Duterte. So panoorin po natin ang interview ni Pinky Wave kay Secretary Remulla para malaman ng taong bayan. Dahil doon sa hearing ni Amy Marcos sa Senado, tinatanggi po niya na hindi po sila ang mastermind. As I stated very clear that there was no mastermind. Wala raw ho. So, tayo na po ang bahala umusga mga kaibigan. Panoorin natin ang interview ni Pinky Wave sa kanya. And who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Teodoro was there. Secretary Anyo was there too. And the president and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Teodoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. So ako lang ang nasa Malacanang. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, he I was think so. part of the I think Duterte administration. he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional. He's a soldier and he's a gentleman. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And Such as? Or is there such anything you can share? as the conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The president. kayo lang. So you kept it very small. Very small. And Yes. it was meant to be that way. Yes, you cannot plan an operation like this and involve too many people. Okay. Was it also, siguro, parte ho ba talaga ng plano na not to give the media any information because nobody really was talking to the media during that day? Yes, that was deliberate on our part. So narinig po natin ang sinabi ni Secretary Remulla sa kanyang interview kay Pinky Wave na ito po ay kinabibilangan ng 4 na matataas ng opisyal ng gobyerno ay sila Roberto Teodoro, Mr. Anyo, BBM at Secretary Remulla sa hearing ni Amy Marcos. Saan po ba tayo maniniwala? Sa nakikita natin na napapatunayan natin o napapanood natin o ginagawa nilang hakbang na puro kasinungalingan lamang na hindi nila sinasabi ang katotohanan. So ito po yung hearing sa Senado. Panoorin natin mga kaibigan ang sinabi ni Secretary Remulla. I state, ma'am, again, executive privilege, but ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na ninyo I sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements. Bakit ganun ang mga official sa atin? Instead
na sila yung naglalabas ng pawang katotohanan lamang. Walang halong politika. Bakit ganun mga kababayan? Saan ba tayo magtitiwala? Sa nakikita natin? Sa mga nakaupo? Na hindi naman ginagampanan ang tungkulin? Puro pamumulitika lang. Dahil ito ay, ang nakikita ko talaga, punot dulo nito ay ang politika. Kaya nila, pinin-down si Duterte ay dahil sa politika. Gusto nila masulo ang lahat ng posisyon na wala nang hahadlang sa kanila. Lahat ng kagustuhan nila ay kaya nilang gawin. Oo, kaya nilang gawin. Lahat pwede nila i-set down. Yun talaga. Panorin din natin ang sinabi ni BBM sa kanyang interview. No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Nakakagulat dahil may kakayanan sila na gawin nila yan. Kasi sila ang nasa gobyerno. Panahon pa ng kanyang tatay ay ginawa nila to. Kontrolado nila ang buong Pilipinas. No man is an island. Nakakatakot. Dahil tahimik lang siya. Hindi siya nagpapakita ng motibo. Pero mabagsik kung kumilos. Diyan ako saludo kay BBM. Hindi siya naglalabas ng kung ano-ano mga pahayag. Hindi siya shuey. Pero mabagsik kung kumilos. Tingnan mo naman, yung binuo nilang core team, nagulantang ang buong bayanan ng Pilipino dahil sa nangyari. Hindi inaasahan yon. Yun ang kaya niyang gawin. Kaya niyang i-shut down lahat. We shut down everything. Bilib ako sa kanya. Doon ako bilib sa kanya. Bakit? Dahil hindi siya shuey. Magugulat lang ang taong bayan sa gagawin niyang hakbang. Doon kita sinasaluduhan. Pero, hindi naman ako pabor sa mga nakikita ko. Dahil si PRDD ay nagtiwala sa iyo. Lahat ay ginawa niya. Kumbaga sa ano ay may utang na loob rin kayo sa kanya. Dahil sa mga nagdaan na presidente, ilang taon na, ilang presidente na dumaan, pero hindi naipalibing si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Siya lang ang bukod tangi na gumawa ng paraan na may libing si former President late Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Doon naman ako saludo sa kanya. Pero bakit? Matalino talaga si BBM. Bakit ko nasabi? Dahil nung halalan ng presidente ay kumampi. Ginawa niyang sandalan. Ginawa niyang kakampi. Si Sara Duterte. Bakit kamo? Dahil alyansa. Para makuha niya, magtagumpay siya, nakipag-alyansa siya kay Sara para yung boto ay mapunta sa kanya. Yun. Doon ako saludo sa kanya. Matalino si BBM. Matalino sa politika. Kung kumilos, matalino. Kaya doon ako saludo sa kanya. Nagtagumpay siya sa plano niya na maging presidente ng Pilipinas. Matalino siya. Kaya bilib ako sa kanya, matalino siya sa larangan ng politika. Hindi siya shuey, pero mabagsik kung kumilos. Kaya kayo na ang bahala magkomento o mag-judge sa akin. Sa akin, wala akong pinapanigan. Pro Duterte ako. Pero sa nakikita ko, mag-move on na tayo. Yun ang kaya nating gawin. Manalangin tayo na maging matiwasay ang takbo ng Pilipinas sa lahat ng mga nakaupo. Maging pantay-pantay po ang turing natin sa isa't isa. God bless Philippines.